Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kaganapan sa Lilet Matias. Ang laban para sa karapatan at pamilya. Ang isang makulay na kwento ng pamilya at legal na laban. Ang bawat hakbang ni Lilet ay puno ng determinasyon at tapang. Siya ang naging inspirasyon ni Mia, isang kliyente na laban para sa kanyang mga karapatan. Kahit na mahirap at puno ng pagsubok, nangyari ito nang mawalan ng magulang si Mia at naging tagapangalaga ng mga ari-arian nila, lalong-lalo na ang lupa na tinitirhan ni Mia. Labag man sa kanyang kalooban, kinailangan niyang labanan ang sariling kapatid upang maprotektahan ang kanilang pamilya, pati na ang legacy ng kanilang mga magulang. Si Lilet na nakaka-relate kay Mia ay nakatanggap ng payo mula kay Kurt na nagsasabi na maghain ng reklamo laban kay Eira dahil may karapatan din siya sa mana ng kanilang yumaong ina, si Attorney Meredith. Pero may agam-agam si Lilet. Ang pagpapalegal laban kay Eira ay tiyak na magdudulot ng pagkakasira ng kanilang relasyon bilang magkapatid. Ngunit pinilit siya ni Kurt na mas mabuti na ito gawin kaysa hayaang manipulahin lang ni Attorney Renan si Eira at ang mga ari-arian. Sa kabila ng mga alalahanin, si Lilet ay nagdesisyon na harapin ang hamon. Dumating si Eira sa Keystone. Masayang mamimili ng gown para sa kasal nila ni Attorney Renan. Nang biglang dumating ang balita na kailangan munang matutok ni Attorney Renan sa isang malaking kaso sa korte, ang laban na maghaharap sa kanya at kay Lilet. Ang susunod na araw ay puno ng tensyon. Nagpunta sa korte si Lilet kasama si Mia upang magsampa ng kaso laban sa mga kapatid ni Mia. Pagdating nila, sinalubong sila ng mga kapatid ni Mia at pinaalalahanan siya na may oras pa para iurong ang kaso at ayusin ang lahat. Ngunit walang pag-aalinlangan si Mia. Tumindig siya para sa kanilang mga magulang at ipaglaban ang kanilang karapatan, kahit na ang pagtutol ay nagmumula sa kanyang sariling pamilya. Habang ang mga kapatid ni Mia ay nagbabanta at ipinagmamalaki ang kanilang abogado, si Lilet ay hindi tinatabla ng takot. Nang dumating si Attorney Renan kasama si Eira, tila naging mas matindi ang tensyon sa pagitan ng magkabilang panig. Ipinakita ni Attorney Renan ang tapang niyang magtagumpay. Ngunit si Lilet ay hindi nagpatinag. Sa kabila ng mahirap na sitwasyon, si Lilet ay nagsimulang magtanong kay Mia at ipresenta ang mga ebidensya na magsasabing patuloy na ipagpapatuloy ni Tomas ang pagbibenta ng kanilang lupa. Kahit may kaso siyang isinampa, nagpakita ito ng matinding determinasyon mula kay Lilet at kanyang kliyente na walang ibang hangarin kundi ipaglaban ang legacy ng kanilang pamilya. Sa pagsunod ng cross-examination, agad na nalamang si Attorney Renan sa galit na dulot ng magaling na paglalahad ni Lilet. Nang matapos ang hearing, nagbigay ng assurance si Lilet kay Mia na hindi siya pababayaan sa laban na ito. Ipinangako niyang hindi matitinag ang kanilang laban at hindi siya susuko. Subalit si Eira ay nagsimulang magduda sa tunay na intensyon ni Lilet. Nais ni Eira na magkaayos sila.
Pero ang patuloy na pagsusuplong ni Lilet sa relasyon nila ni Atty. Renan ay nagbigay sa kanya ng sakit ng loob. Nagsimula siyang magtanong kung hindi ba siya pinapalakas ni Lilet upang magtagumpay sa laban na ito at protektahan ang lahat ng ari-arian ng pamilya. Ngunit ang tadhana ay patuloy na nagpapakita ng mga pagsubok, habang si Lilet ay nagpapakita ng dedikasyon sa kanyang kaso. Si Eira ay natutuliro at hindi makapaniwala na ang lahat ng ito ay nangyayari. Binanggit ni Trixie na ang tunay na pagmamahal ni Lilet ay hindi matitinag kahit na ang lahat ng pinagdaanan nila bilang magkapatid. Nagkausap sila at nagkaroon ng pagkakataon na magkaayos. Ngunit hindi maiwasan ni Eira ang mga sugat na dulot ng mga saloobin ni Lilet at Atty. Renan. Samantala, si Lilet ay nagpatuloy sa kanyang plano ng judicial settlement of estate. Tumanggap si Eira ng reklamo mula kay Lilet. Nanggigil si Eira sa lahat ng nangyari at sa huling komprontasyon, pinipilit ni Atty. Renan na sirain ang tiwala ni Eira kay Lilet. Dahil sa mga manipulasyon ni Atty. Renan, nagiging malinaw kay Lilet na siya na lang ang tanging makakaprotekta kay Eira mula sa pagkakawatak-watak ng kanilang pamilya. Ngayon, ang tanong, magkakaayos pa kaya sila o tuluyan nang mawawasak ang kanilang relasyon? Dito nga ay magtatagumpay kaya si Atty. Renan sa lahat ng mga balak niya o plano na pagpapabagsak sa dalawang magkapatid na si Eira at si Lilet. Dahil sa paghihiganti ni Atty. Renan ay tila babagsak ang karir nitong si Eira dahil tuluyan na ngang nabubulag si Eira sa pag-ibig niya dito kay Atty. Renan na maging ang sarili niyang kapatid ay handa siyang kalabanin para lang sa pag-ibig niya kay Atty. Renan. Ang hindi alam ni Eira na ginagamit lang siya nitong si Atty. Renan upang maghiganti sa kanilang dalawa dahil sa ginawa ni Atty. Meredith na pagpapalaya sa tunay na salarin ng pagkamatay ng kanyang ina na isang abogado rin. Kaya naman itong si Atty. Renan ay hindi titigil hanggat hindi bumabagsak at hindi niya nakakamkam lahat ng kayamanan na meron si Eira pati na rin ang kay Lilet. Abangan sa Lilet Matias ang mga susunod na kabanata ng isang pamilya na naghahanap ng katarungan at pagmamahal sa kabila ng mga pagsubok. Maraming salamat po. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.